Lumirakas Kasera po, ang kunyang na driver pa ng HK. Isa ka bang OFW dito sa Hong Kong at nais mag-aral ng driving at kumuha ng lisensya? Tara, samahan ninyo ako at ituturo ko sa inyo ang step-by-step sa pagkuha ng driving license dito sa Hong Kong. Alam nyo ba na in demand ang lady driver dito sa Hong Kong dahil hindi lang kami nagda-drive, kundi naglilinis din kami ng bahay. Ano nga ba yung first step? Siyempre, dapat magpaalam ka sa employer mo dahil ang written test at ang road test ay during weekdays lang. Swerte ko lang dahil pinayagan ako ng amo ko dati. Ang second step ay handaan yung requirements tulad ng Hong Kong ID, ang proof of address at maghanda ng 1,058 para pambayad yan sa Transport Department para sa test form at learner's driving license. Bukas ang Transport Department Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. at sarado naman sila pag Saturday, Sunday, and public holiday. Kapag nakapagbayad na kayo ng 1,058 ay bibigyan kayo ng schedule kung kailan ang inyong written test. At reminder, bawal ang late sa araw ng inyong test. At bibigyan kayo ng road user code at yan ang inyong aaralin para kayo makapasa sa written exam. May nabasa ako sa Facebook, nagtanong, ang sabi, ano-ano ba daw ba yung lalabas sa written exam? May nag-comment, ang sabi niya, basta nagbasa ka ng road user code, siguradong makakapasa ka. Pero totoo po talaga yon mga ka-OFW. Basta magbasa ka, makakapasa ka. Mga ka-OFW, ang test nga pala ay divided into 3 parts. Ang part A, ang written test, ang part B, ang intermediate test, at ang part C ay ang road test. Third step na tayo. Sa araw ng iyong written test ay merong vision test. Candidates are required to read at a distance of 23 meters in good daylight. At kapag fail ka sa iyong vision test, hindi ka napapayagang mag-written test dahil invalid na ang iyong test form. Ang written test ay multiple choice. 20 question ito at kailangan maka 16 correct answer ka para ka makapasa. At kung mag-failed ka naman, kailangan mo ulit magbayad ng 510 sa Transport Department para makakuha ka ulit ng schedule para sa iyong test form. At kapag nakapasa kayo sa written exam, ay bibigyan kayo ng schedule kung kailan naman ang Part B at Part C na examination nyo. Ang pang fourth step naman ay start na kayo ng inyong driving lesson. Dapat at least 30 hours or more ang nakuha ninyong lesson bago kayo mag-take ng Part B and C test. Pwede kang kumuha ng private instructor or pwede ka rin namang mag-driving school. Sa driving school, meron silang package na 9,150. 10 lessons na yan na 1.5 hours per lesson. At kasama na rin ang rental ng car niyan sa araw ng iyong exam. At kung mag-private instructor ka naman, around 600 ang per lesson na ngayon. 1.5 hours na yan. At nasa 1,500 to 1,900 ang rental ng car sa araw ng iyong test. At ang fifth step ay ang Part B and Part C test mo. Kailangan mo itong maipasa at bawal ma-late dahil sa dami na rin ng candidates. At kung maipasa mo ang Part B at Part C test, candidates can apply full or probationary driving license after 7 working days from the date of your test. At kung hindi ka nakapasa at gusto mong mag-retake, kailangan mong magbayad ng 510 sa Transport Department para sa iyong test form. Kung hindi ka man makapasa ngayon, ka-OFW, huwag kang susuko. Sa atin na lang to ha. Ako, 3 times akong nag-failed sa road test Part C. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Go pa rin. At sa awa naman ng Diyos, sa pang-apat ko, nakapasa ako. Ngayon, 8 years na akong nagda-drive dito sa Hong Kong. Till next time po, ito po si Lumirakas Kasera, ang kunyang na driver pa ng HK. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!